Matagal ka na bang minamalas sa buhay? Na feeling mo kahit anong pagsisikap ang iyong gawin ay wala pa ring resulta? Na kahit magpakahirap ka pa at magpakakuba ka sa pagod ay hindi pa rin umuubra? Minsan ay ganyan ang buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang swerteng hatid ng bulaklak ng snake plant. Papaano nga ba ito magbibigay sa iyo ng bumubuhos na biyaya at pagpapala? At ano ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang certified na plantita o plantito? Kung oo ang sagot mo, malamang ay meron ka ng halamang ito. Ang halamang snake plant o Dracena trifasciata, isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng Asparagaceae na nagmula pa nga sa West Africa, Nigeria at Congo, at kilala rin sa mga katawagang snake plant, St. George's Sword, Mother-in-law's tongue, at Viper's bowstrings hem. At noon ngang 2017, ito ay kinilala rin bilang Sansevieria trifasciata. Ang snake plant ay isang perennial na halaman at mainam na air purifier. Alam nyo ba na hindi gaya ng ibang houseplant, ang snake plant ay nagre-release lamang ng oxygen tuwing hating gabi upang kahit sa tindi ng sikat ng araw sa umaga ay magtatagal sila. Subalit kahit pa nga pangkaraniwan na tayong nakakakita ng snake plant, bibihira ka lamang makatagpo ng may bulaklak nito habang ito ay iyong inaalagaan. Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak nito na bunga ng iyong pag-aalaga ay isang napakabisang pampaswerte. Ibig sabihin, ang bulaklak lamang na bunga ng iyong pagdidilig at pangangalaga dito, at hindi ang bulaklak na nakita mo lamang sa parang. Dahil sa oras na ito ay mamulaklak, sa bawat pagsapit ng gabi ay mapupuno ng mabangong halimuyak ang inyong tahanan. Dahil kung aamuyin mo ito ay wala naman itong amoy. Gaya ng kanyang dahon, tuwing gabi lamang ito naglalabas ng halimuyak o scent na pinaniniwalaang napakaswerte, lalo na sa mga loto, weteng o kaya naman ay sabong. Subalit kahit ikaw naman ay hindi mahilig sa mga sugal, suswertehin ka pa rin sa ibang aspeto. Siguruhin lamang na ito ay nakapwesto sa lugar ng bahay na maaaring sentro upang kumalat ang halimuyak nito sa pagsapit ng gabi at punuin ang inyong bahay ng swerte. Ito ay aprobadong nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan tayo ay umihiling ng mga swerte sa buhay, subalit ang ilan ay nasa paligid lamang at hindi natin alam. Hayaan lamang ang bulaklak nito hanggang sa malanta at saka ito kunin at ibalot sa pulang tela at gawing pampaswerte sa araw-araw. Subalit marapat na kunin lamang ito ng hating gabi habang ito ay naglalabas ng halimuyak nito. Tandaan na ang mga pampaswerte ay gabay lamang natin dahil kailangan pa rin natin ng sipag at tiyaga at tiwala sa may kapal. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Dahil kung maraming tumutubong ganito sa inyo at hindi mo nga ito pinapansin, ay napakaraming ng mga bisa at gamit nitong taglay ang pinapalampas mo. Ito ang halamang loko-loko na mainam palang magagamit na panlunas sa ilang kondisyon sa kalusugan tulad ng pasma at gayon din sa pagluluto. Hello, what's up? Your best here. Halika dahil sa videong ito ay ating iisa-isahin ang mga kapaki-pakinabang na gamit ng halamang loko-loko dahil baka hindi mo lamang ito pinapansin at binibigyang halaga. Ito ang halamang loko-loko sa Katagalugan, sangig sa Kabisayaan, veray o biday naman sa parting Hilaga, tulse, holy basil sa Ingles, at Ocimum tenuiflorum bilang binomial na ngalan. Batid nyo ba na ang halamang ito na loko-loko
ay kadalasang makikitang tumutubo lamang sa mga kaparangan o sa tabing ilog, partikular na sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Malagang halaman ang loko-loko, hindi lamang bilang lucky plant sa bahay, kundi sa pagluluto, sa pananampalataya at sa pagpapagaling. Ang halamang loko-loko ay kagaya din ng kilala nating pangkaraniwang basil plant. Nagtataglay ito ng matapang na halimuyak, mapabulaklak man, katawan at dahon nito. Madalas nga itong isinasangkap sa pagluluto ng mga ulam at mga gulay bilang dagdag na aroma at pampalasa. Inilalagay ito sa pagluluto ng ilang mga pasta, alamang, daing, dinuguan at marami pang iba. Sa relihiyong Hinduismo naman, ito ay malaki ang ginagampanang papel sapagkat pininiwalaan nilang isang sagradong halaman ang loko-loko. Maliban pa rito, batid mo ba na isang mabisang halamang herbal pala ang halamang loko-loko? Ito nga ay mainam para sa mayroong mga masakit na braso, binti at namamawis na palad sa kamay at sa paa o ang tinatawag ding pasma. Durugin lamang ang isang tasang dahon nito sa ihi sa gabi at i-aplas ito sa namamawis na talampakan o kamay. Huwag kang mag-alala sapagkat mabango naman ito at mahalimuyak. Mainam naman ang pinais na dahon nito o ang pinainitan para sa mayroong alipunga at katulad pa nitong kondisyon sa balat. Maaari ding itapal sa ulo o sa sentido ng taong nahihilo o nahimatay ang mga dahon ng loko-loko. Kaya naman kung meron nga ng halamang ito sa inyong lugar, ay yun na itong alagaan at ilagay sa bahay. Maliban sa isa itong lucky plant, ay marami palang pakinabang. Bagaman kakaiba nga ang paggamit dito, ay labis naman itong epektibo at kapaki-pakinabang. Ikaw, kung mayroon ka bang pasma, nais mo rin bang gamitin o subukan ang dahon ng loko-loko? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong